Sa Pilipinas, may safety net ka, no? Andyan yung family mo, andyan yung friends mo, at even kapitbahay mo. Dito, ikaw lahat. Ikaw yung mag-aayos ng papeles na hindi mo naman naiintindihan. Ikaw yung tatawag sa offices na kinakabahan ka pa sa German mo. Ikaw yung uuwi mag-isa, galing sa shift, magluluto ka pa, mag-prepare ka pa ng baon mo kinabukasan, maglilinis ka pa. And may mga gabi na talagang tahimik ang bahay at doon mo mararamdaman ang lungkot. Pero sa kabilang banda, doon din ako naging matapang. Doon ko mas nakilala yung sarili ko. Living abroad is one of the most challenging decisions I have made, yet it's one of the most bravest things I have ever done too. And you would realize na kahit anumang problema ang dumating, okay lang kasi madami ka nang napagdaanan. And all of those hardships you had made you more resilient sa bagyo ng buhay. Rinig mo yung mga birds na yan, ha? When it comes sa money mindset, mas naging conscious ako. Sa Pilipinas, no, minsan ang dali lang talaga mag-swipe, gastos lang, tapos bahala na. Dito sa Germany, dahil ikaw nga ang mag-isa, ikaw lahat ang nagbabayad, andyan yung rent mo, yung insurance mo, yung tax mo, yung bills mo, mas naging financially aware ako. Kumbaga natuto ako mag-budget, mag-ipon at mag-isip ng future. Hindi dahil madamot, kundi dahil gusto kong maging secure sa buhay. Another thing na nabago sa akin sa daily life ko dito sa Germany ay kung paano ako gumalaw araw-araw. Sa Pilipinas, no, sanay tayo kasi naandyan yung tricycle, jeep, grab, kotse, kahit malapit lang. Dito, normal lang na maglakad ka ng 10 to 15 minutes papunta sa station kahit malamig, kahit umuulan. At sa train, halimbawa, andyan yung tahimik, walang maingay. Dati, no, bored na bored ako, pero ngayon doon ako nag-iisip, nagre-reflect, at minsan nagpapahinga lang talaga ng utak. Girl, walang mga hold up dito sa akin, sure ka. Hindi ko kailangan higpitan yung hawak na bag ko. Sure ka, walang manghihipo sa akin pag nakaidlip ako sa bus or sa train. You would realize na bakit ako magta-taxi kung maayos naman yung bus and train connection. This is the big part, no? I don't have to lose 1 to 2 hours of my time dahil lang sa pagko-commute. Saka mo marirealize na yung rest pala is not a reward, it is a priority. Pero nakakalimutan natin yun kasi we're always in survival mode sa Pilipinas. Bawal ka magpahinga, pero ang dami-daming laging kailangan gawin. Sa kulturang Pinoy sa atin, sanay tayo na trabaho muna guys bago magpahinga. Pero dito sa Germany, parang baliktad. Yung rest, yung pahinga, nakascheduled. Kumbaga, andyan yung fixed breaks, may off days ka na talagang off na walang kukonsume sa'yo about work, may bakasyon na hindi ka guguluhin ng katrabaho mo. Sobrang sarap maglakad ng ganito yung weather. Kahit malamig, no? Pero basta may araw, masaya ka na. Promise. Most importantly, hindi mo kailangan mag-guilty na nasa bakasyon ka or naka-sick leave ka. Dito ko natutunan na hindi ka tamad kapag nagpahinga ka. Mas productive ka pa nga kapag inalagaan mo ang sarili mo. Si ate may kasamang asa habang siya. Girl, tignan mo sila dun, oh. Parang pupunta tayo dun. Oh, wow. Kanina may dalawang ibon na lalakad dito sa nabibidyohan ko sana. Grabe, oh. Tignan mo. Very icy. Ay, ganun kalamig. Elsa, do you wanna build a snowman? Du-du-du-du-du-du-dun. Saan yun? Nagtawag yung squirrel sa akin kasi nag-video daw ako. Yung tipong nakatingin ka lang na, no, sa araw
feel mo yung warmth niya. Ay, yung ang busy-busy dun sa labas, pero ikaw dito, nagsuslow down. Napansin ko din dito sa Germany, no? Girl, hindi masyadong big deal yung mga branded. I mean, makikita mo, makakasabay mo sa train, kita mo yung postura na bigatin, mga yayamanin, pero nagko-commute lang mga yan. Yung head nurse nyo or yung chief doctor nyo, girl, naka-backpack o naka-bike lang yan papasok sa work. Wala din yung mga biroan natin sa Pilipinas, no, about mga branded bags, like wow, social, naka-Gucci, naka-LV. Wala. Mas importante sa kanila yung practical, matibay, magagamit mo araw-araw. Pag pumunta ka sa grocery, minsan sa atin sa Pilipinas, kita mo yung difference kung ano ang binibili ng mayayaman at ng mahirap. Dito, kapantay mo sila. Kung ano ang nabibili ng mayayaman, girl, kaya mo din niyang bilhin. At sa totoo, pag may mga nakasale na items, no, lahat naman gusto mag-take advantage nun, hindi lang yung mga low or middle class income. Tatawid ka ng pedestrian na may right kang tumawid as citizen at hindi dahil may naka-sports car or may maangas sa daan. Hindi mo kailangan huminto at magbigay ng way kasi ikaw ang priority. Now, living abroad didn't take away my pagka-Pilipina. It actually reshaped me, it expanded me. And one thing I realized too is kahit saan tayo dalhin ng mundo, may isang bagay na hindi nagbabago. Pilipino tayo at dala-dala natin ang Pilipinas kahit saan tayo magpunta. So kung OFW ka or you're planning to move abroad and if you feel different, if you feel you are changing, normal yan. Growth yan. At hindi ka nag-iisa. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. This has been your Ate Girl and I'll see you on the next. Cheers!